Pero nawindang ang marami, ano ha? Oo, yung mga balimbing. Ako ay mag-uumpisa ng mag-aral yan. Siyempre, pag makikiramdam na yan at sisimulan na yan kung ano. Kaya kailangan i-double time nitong mga diputado yung pagtalakay ng impeachment at kailangan ma-impeach na si Sara Duterte agad-agad. Kasi walang ibang pinagkakaabalahan itong ating mga hipokritong mga diputado, kundi kung paano nila masisigurong hindi sila mawawala at hindi sila matatalo sa 2028 elections. Ang ibig sabihin, kahapon dapat ma-interview natin si Congressman Egay Erice. Kasi nga, sa kanya ko narinig yung mga katagang kahit na yung mga dilawan, hindi pa nagdedeklara si Presidente, Vice President BP Sara. Sabi niya, kahit mga dilawan ay natatakot sa kapag namuno itong si Vice President Sara Duterte. Kaya kahit hindi ito yung eksakto, no, ha? Kaya kahit yung katotohanan, pagtatakpan nila. Yun yung ibig sabihin ng kanyang tinuran. Hindi ko maalala yung eksakto, ano. Kaya marami na ho ngayon ang nagdadalawang isip. Ano bang gagawin natin? Pipirma ba tayo? Are we going to join them? Or we're going to join... kasi alam nila Alam nila, 22 milyon ang nakasuporta hanggang ngayon sa mga Duterte. Alam nila yun. At yan ay pinatunayan itong nakalipas na eleksyon. Haba-haba ho yan, ano ha? Hindi ko lang alam kung kailan yung ating Holy Week, pero magsipagtika naman tayo, ano ha? Sabi nga ay atin naman hong tingnan, tayo ba'y, hindi na ba tayo nagkakasala? Oo, tapos kung sa palagay ninyo nagkakasala kayo, ay siguro it's about time, itama nyo na yung mga pagkakamali ninyo na iyan. Maraming ganun Oo, talagang pinaninindigan nila. Oo, ang hirap nun. Napakabigat ho yan sa damdamin at sa kalooban. Na alam mo nang mali ang iyong tinatapakan, ang iyong tinutungtungan, ang iyong tinatayuan o kinatatayuan ay ipinagtatanggol mo pa. Making you a part of something bad. O di ba ga? Kaya nako, walastik na yan. Tama na, sabi nga ni Atty. Odocado kahapon yung kinatawan ng one tahanan party list, sabi nga niya, bagito lang yun, bagito lang yun. Pero sabi niya, mabuti pa yung mabuti pa yung magtrabaho na lang tayo. Yan, sorry, may hinanap ako yan, Magtrabaho na lang tayo, sabi nga niya. Kaysa mamulitika tayo ng mamulitika. Marami pa hong mga bagay na kailangang ayusin, sabi ni Atty. Odocado. Tama naman yun. Kasi walang ibang pinagkakaabalahan itong ating mga hipokritong mga diputado, kundi kung paano nila masisigurong hindi sila mawawala at hindi sila matatalo sa 2028 elections. Yon ang kanilang pinagkakaabalahan ngayon. Pero nawindang ang marami, ano nga kaya ang mangyayari susunod na mga kaganapan? Matapos na magdeklara ng kanyang official na hong idineklara. Noong una, sinasabi naman niya talaga, pero walang official declaration. Ngayon, official na hong idineklara ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Yan ho'y marami ho yung marami po yung mga kwento sa likod, Marami hong mga sapantaha, marami hong mga kung tawagin natin ay teorya kung ano nga ba at bakit nga ba ginawa niya yan. At isa dito yung test among supporters. Yan. Yun at saka doon sa kanyang mga allies, mga political allies, ano bagang mangyayari? Lalo na doon sa panig ng mga tinatawag nating balimbangers. Oo, yung mga balimbing. Ako ay mag-uumpisa ng mag-aral yan. Siyempre, pag makikiramdam na yan at sisimulan na yan kung ano. Kaya kailangan i-double time nitong mga diputado yung pagtalakay ng impeachment at kailangan ma-impeach na si Sara Duterte agad-agad. Kaya lang, ito sabi si Tinyo na mismo, may sabi yung isa sa mga sumusuporta sa mga teroristang NPA. Yan, si Tinyo. Yan ho, siya na mismo nagsabi, hindi pa daw ito umuusad sapagkat nahihirapan silang kumuha ng perma ng 1/3 ng Kongreso. Anong ibig sabihin? Kahapon, dapat may interview natin si Congressman
Congressman Egay Erice. At hihinga natin ang kanyang opinion. Kasi nga, sa kanya ko narinig yung mga katagang kahit na yung mga dilawan, hindi pa nagdedeklara si Presidente, Vice President BP Sara. Sabi niya, kahit mga dilawan ay natatakot sa kapag namuno itong si Vice President Sara Duterte. Kaya kahit hindi ito yung eksakto, no, ha? Kaya kahit yung katotohanan, pagtatakpan nila. Yun yung ibig sabihin ng kanyang tinuran. Hindi ko maalala yung eksakto, ano, ha? Hindi kasi scripted yun at wala akong kopya ng script kung sakali man. Wala. Kahit katotohanan, pagtatakpan nila, wag lang basta't mawala lang ang salandas nila si Sara Duterte. Yun. Kaya marami na ho ngayon ang nagdadalawang isip, ano bang gagawin natin? Pipirma ba tayo? Are we going to join them? Or we're going to join kasi alam nila Alam nila, 22 milyon ang nakasuporta hanggang ngayon sa mga Duterte. Alam nila yon. At yan ay pinatunayan itong nakalipas na eleksyon. Hindi ba ga? Kung saan, nanguna si Christopher Bongo. Di ba? Si Robin Padilla. Sino ka ba ga? Paki-double check, hindi ko na maalala. Pero ipinapakita doon sa unang 5 ay mga... Diba, sa unang 5 ay mga maka-Duterte ang naupo. Diba? Marcoleta, pasok, di ba, kahit na first timer, pero nasa magandang pwesto si Marcoleta na mahirap talunin. Di ba? Hindi mo mapagbibintangan na siya ay na ang kanyang boto ay minagic. Panlima eh. Mahirap mo sabihin minagic yung kanyang boto. Yun. Kaya naman, 22 million. Liban dyan. Liban dyan. Sa 22 milyon, 2 milyon na ho kagad ang nagpaabot ng kanilang suporta dito po sa pamumuno o dito sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Alin dito yan? Itong One Bangsamoro Movement na mayroong humigit kumulang 2 milyong miyembro and counting. Sabi nga, more or less 2 million members and counting. Itong, nagpalabas ho sila ng kanilang pahayag ng pagsuporta dito ho sa kandidatura na ito. Ano sabi din eh? The One Bangsamoro Movement proudly stands in support of Vice President Inday Sara Duterte in her bold pronouncement that she will seek the presidency in the May 2028 elections. That this declaration comes during the holy month of Ramadan carries deep meaning to the Bangsamoro people. For Ramadan is a time of renewal, discipline, unity, and sincere intention. It is a season when leaders are called to act with moral clarity and spiritual accountability before God and the people. For Mindanao and the entire nation, her announcement signals not mere political ambition, but a commitment anchored in faith, strength, and responsibility. Ganyan ho yung pananaw ng One Bangsamoro Movement sa paninindigan at doon sa ginawa ni dito kay Vice President Sara Duterte. Na ang ginawa na ito ay hindi lang basta deklarasyong pampolitika, kundi ito'y isang tanda o hudyat, para sa pagsasaayo, sa pagbibigay o ay paglalaan ng kanyang sarili, pagkukumit. Hindi lamang sa pananampalataya, sa lakas, at kundi ang pagkakaroon ng responsibilidad. Mahirap yan. Responsibility, accountability, and transparency, which we did not see for the past 3.5 years of Marcos regime. Yan lang naman yon, hindi ba ga? Yun ho yun. Kaya may 2 milyong boto na si Vice President Sara Duterte. Our soon to be Her Excellency President Inday Sara Duterte, maraming salamat sa iyong mga sakripisyo para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ka. Syukran. Ayan ho, yung closing ho yan nung kanilang pananalita, nung kanilang paninindigan or kanilang statement of support. Hindi mo naman mapipigil Hindi mo masisisi. Kasi tandaan niyo, yung BARM, yung ARMM nung una yon, pero para ito'y maging mas maayos at maging kolektibo, ang layunin na maging maayos, mapayapa, maunlad ang Mindanao, particular dyan sa lugar na tinatawag na BARM, ay kinreate nga itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At para ho maiwasan ang samaan ng loob, dahil nung panahon ng ARMM, MNLF ang nangunguna doon. Di ba ga? At this time,
dahil nga gusto ng presidente ni dating Pangulong Digong na maging maayos na yung Mindanao na yan, pinag-usap niya MNLF at MILF. You were given the chance. Tingnan naman natin ang MILF. Kaya doon sa Bangsamoro Bangsamoro Organic Law ay nakasaad doon sa kanilang batas na ang mamumuno sa Bangsamoro Transition Authority o sa BARM Transition Authority ay MILF na inaayunan ng MILF Central Committee. Hindi ba ga? Pero ngayon, ang nangyari, hindi eh. Pagpasok ng 2022, 2023, hindi na itinuloy itong eleksyon sana dyan sa BARM. At pagkatapos, tinanggal itong si... nawawala sa... Mahirap kasi maalala yung pangalan ng ating mga kapatid na Muslim. Ano, ha? Pero, ang ipinalit ay si Makakuwa na isa rin namang MILF, which unfortunately ay hindi umaayon sa tinuturan ng BOL. Abante Pilipinas. So, ibig sabihin, there is no sincerity. There is no sincerity in the promise of taking care of BARM para ito'y maitama at maging maayos na, magtuloy-tuloy na. Walang ganun. Tumulo pa nga, di ba? Matapos ang umpisahang kunin nitong si Makakuwa yung pondo ng BARM at ilagay sa kanyang opisina. Di ba ga? Abante Pilipinas. Something that is identical or kapareho o anuman term ang gamitin ninyo sa nangyayari ngayon dito sa national government na iniipon ang kanilang yaman sa ilalim ng pangalang unprogrammed appropriation.